Sino ang taong hindi makatulog sa kakaisip sa'yo? Sino ang taong hindi makatulog sa kakaisip sa'yo? Sino ang taong hindi makatulog sa kakaisip sa'yo? Ano? Si King of Wands. King of Wands. Si The Hangman. The Tower. Si Ten of Swords, si Four of Wands, at saka si Five of Wands. Yung taong hindi makatulog sa kakaisip sa'yo. No, ito'y dumating, no? Dumating sa panahon na parang nagkaroon kayo ng maraming conflict, no? Conflict, mga pag-aaway, on and off na na break up, no? Bukas okay kayo, sa isang araw hindi na naman kayo okay, no? Ito yung mga energy na parang maraming itinago, no? Maraming itinago sa iyo, maraming mga bagay na parang hindi ka nabigyan ng binigyan ng atensyon, no? Hindi binigyan ng atensyon at hindi nagkaroon ng ng resolution pagdating sa inyong mga argue na yun yung mga bagay na parang nagbigay ng ng dahilan para magkaroon kayo ng conflict at problema po, no? Dito na sa Four of Wands, no, pinapakita pa rin po dito, no, na nagkaroon dahil po dun sa mga conflict na nangyari po, no, na hindi nagkaroon ng resolution, ay nagkaroon po kayo ng ng parang nagkaroon ng delay dun sa celebration na sana'y naghihintay ngayong taon na to, no. Possible sana na mayroong mga happiness o mga schedule na magkasama kayo, no, pero hindi na po natuloy dahil doon sa naging conflict, no, at nagkaroon na ng lack of harmony. Ito yung energy na parang nagbibigay ng mas mataas na pride, no, parang nagmula yung pride na yun, at yung pride na yun hindi na talaga ibinaba, no. Dito po na sa Ten of Swords, na ito po yung sinasabi na parang nagkaroon po ng parang marami ka nang natutunan mula doon sa mga pagkakamali, no, pagkakamali mula sa past, no, na paulit-ulit na nangyari, no, na parang dahil doon sa mga pagkakamali na yun na ipamukha niya sa iyo, no, na yung wala kang halaga, no, walang muwang sa puso mo, no, parang wala kang muwang sa puso niya. Yun yung mga pinapakita dito, at no, possible na kasama pa rin parang biktima ka ng betrayal, no, doon sa sitwasyon na sa relationship niyo, at dumating sa panahon na talagang lumabas ang The Tower, no, na dito sa The Tower na pinapakita pa rin sa The Tower, no, na talagang andoon po, no, nagkaroon kayo ng gulo, no, away, no, talagang matinding away na possible kasama rin dito yung mga ibang personality, no, pwedeng may sangkot na kaibigan, no, family, mga kasama sa trabaho, no, na naging dahilan para magkaroon ng sudden change. Na yung sudden change na yun yung mga bagay na hindi sinasadya, no, at yun yung mga sitwasyon na parang nagbigay sa iyo ng sobra-sobrang sobra-sobrang stress, no, na naging dahilan para ikaw ay makaranas ng maraming kalungkutan po, no, at parang nafi-feel mo, nasisisi mo yung sarili mo, pero sinasabi pa rin po dito, medyo suspicious po yun, parang hindi mo kailangan isisi sa sarili mo yun, sinasabi nga dito, yun yung mga bagay na yun, trials lang sa
sa isang relasyon. Kung ang relasyon ninyo ay dumadaan sa trials na dapat ay nagkakaroon po ng ano na ng pag-grow, no? Pero kung hindi dumadating sa panahon na nagkakaroon ng grow, ay talagang yun yung mga bagay na parang ang hirap, no? Ang hirap mag-let go po, no? Kaya sinasabi ni King of Wands, no? Kung may mga bagay na parang medyo hindi na pagkakasundoan, mas mabuti na pag-usapan at magkaroon ng panahon para mapag-aralan, ha? At yung mga bagay na yun yung nagiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng ano no ng pagpaparaya, no, at pasensya, no, kung yung mga may mga bagay na parang itong person na to ay talagang willing din naman na ikaw ay kausapin, no, at willing na bigyan ng isang maayos na ano no na solusyon po sa lahat ng nangyari po sa ano no sa relasyon nyo, at possible po no na pag kayo nagkabalikan, nagkaintindihan, no? Yung mga bagay na nagiging paulit-ulit sa inyo, no? Yung pagtatalo, tampuhan, no? Ay hindi na po mangyayari, ha? Kasi itong taon na to lagi ka pong iniisip, no? Yung isipan niya palaging nasa iyo, no? At yun yung mga dahilan na parang nagkakaroon po siya ng ano no ng labis na pagsisisi po dun sa inyong paghihiwalay, no, na alam niya naman na may parte po siya ng kasalanan niya doon, ano. Kaya pag humingi po ito ng tawad sa inyo at lumapit, no, possible na pagbigyan mo na po, no, kumbaga i-let go mo na yung mga sakit na naranasan, nabigyan mo ng second chance, ha? Kasi ito naman po ay ready magpakasal sa iyo, no, ready magbigay ng plano, no, dahil sa ngayon na-realize niya kung gaano kaka-importante, kung gaano kahalaga yung presensya mo at iyong pagmamahal sa kanya, ha? Kaya parang sinasabi rin po dito na talagang kailangan mong mag-focus, no? Mag-focus sa pagpapatawad, ha? At baka masayang itong panahon na to dahil ito po yung taong parang itinalaga po sa iyo, no? Okay po, no? At magandang hapon po.